Welcome sa isa na namang episode ng Tesla serye. At para sa kwento na to, kailangan kong pababain ang tama ko. Ilang buwan matapos ang aming Quezon City to Mindanao trip, kailangan kong ipaalala sa aking sarili na hindi rin simpleng drive ang Quezon City to Isabela. Gamit ang aming 11-month-old na Tesla Model Y rear-wheel drive, yung pinaka-basic sa mga premium, tumungo kami sa pinakadulo ng kanyang range. Kung sa South, Naga City ang dulo ng kanyang range, pero sa Northeast ng Luzon, Isabela ang sagot. Cabanatuan at Nueva Ecija ang ruta papunta at pauwi ayon sa payo ng mga pinsan ni Charlene, dadaan tayo sa Maliko. Sa elevation na 1,600 meters, mas mababa siya kesa sa Atok pero mas mataas kesa sa Baguio at mas biglaan ang tarik ng elevation dito. Talagang maliko. Sa dami ng liko, nawindang ang aming graphics. Attendance, Russell, Yoru, Corbin, Charlene, Wasti. Ilan tayo? So ilan tayo? 4 humans and 2 passengers. Maliit man na tuldok sa sulok, pero malaki ang pasasalamat ko sa feature na ito. Pag nakailaw yan, ibig sabihin, hindi ligtas ang lumiko. At isa lang yan sa mga bawal lumiko features ng Tesla na sabay-sabay nagsusulputan kapag pakiramdam niya ay alanganin talagang lumiko. Ayan, pag pula ng ganyan, bawal ka kumanan. Papuntang Cabanatuan City ang ruta namin. At along the way, ang stopover na ito, buwan-buwan na namin ginagawa. Kaya sanay na si Charlene dito. Wala, chill lang. Sanay na si Charlene dito, no? Yeah. Lalamon tayo, pancake house, McDo, siomai. Sa pag-drive, hindi sa pagkain. Tapos, ako na ang nag-drive pagkatapos ng stopover, papuntang Cabanatuan City. Ayan in-update ni Charlene ang kanyang pag-graphics. Meron ng emoji kung ako o siya ang nagda-drive para mas cute-cute. Ito nga pala, basta parang medyo may kulay blue ang ating video, mga kuha ito ng Tesla dashcam. Umalis tayo ng Quezon City ng may 100% at dumating sa Cabanatuan City ng may 58%. May kinita lang ako dito, mga 1 oras, errands. Naalala ko tuloy, lalo pang pinaastig ni Tesla ang kanyang dog mode. Dog mode, pwede mo iwan ang pet mo sa kotse, sa komportable na aircon, nakalock at nakakamera. Ito nga ang live camera na nakita ko sa aking app habang nasa ibang lugar ako. At kasama ni Charlene si Rusty. Yun nga, sa ibang lugar. Bali 3 kami niya nasa iibang lugar. Nano-notify ako habang nasa malayo. Good boy. Ito mga mas batang kapatid ni Charlene. Nakakadalawang stopover na. Excited na sa pangatlo. Kambingan kasi ang next stop namin. Normally, hindi ito ang ruta na binibigay ni Google Maps kung galing kang Quezon City at pupunta ng Isabela. Kaya lang, yun nga, may errands ako sa Cabanatuan. Mas mahaba lang ito ng konti at sa totoo lang maganda din naman ang quality ng mga daan. Wala kaming reklamo. Dinggalan. Yan sila guys. Yan ang bundok na kailangan nating laktawan upang tumungo sa Isabela. Ang bundok ba na yan, babe, ay Vizcaya? Yes, Nueva Vizcaya. Okay. Grabe, ang foggy doon. Ay, umuulan. Oh no. Bungabon. Ay, ang cute na nila sa taas. Onions. Onion, Kaya naman pala may rebulto ng onion. Ang daming nagbebenta ng sibuyas dito. Ba't di na lang sila magpalit ng pangalan ng La Onion? Patawarin nyo na ako. Alam nyo, sa tingin ko nga,
Itong mga long drives ang sanhi ng mga tito jokes. Mega Grande. Minsan ang Tesla nagagalit kapag hindi ka nakasentro sa lane mo. Yung tipong nakaapa ka na sa pintura ng madaming mga segundo. Kaganda ng mga arko dito. Agree ako sa observation ni Charlene. Ang mga towns sa Nueva Ecija tila ba may arco making contest. Magaganda. Paakyat na po. Nagsisimula na umakyat ng bundok. Nueva Ecija. Nueva Ecija. So I guess malapit na tayo, babe, no? Sa Nueva Vizcaya. Kung nagpasan mo, magagalit kaming lahat sa'yo. Ang tinutukoy ni Charlene ay ang kambingan na kinakainan nila sa San Jose, Nueva Ecija. Bata pa sila nun at nabubuhay pa nun ang kanilang papa. Doon sa kambingan na yun, doon sila dinadala. Kaya lang, hindi nila matandaan kung saan mismo o kung ano ang pangalan o kung buhay pa ba ang kambingan na yun. Samantala, nagtataka kami kung bakit may eroplano sa mapa ni Tesla. Sa tingin namin, lumilipad yung eroplano na yan noong araw na mahagip ng satellite camera ni Google. Base kasi sa Google Maps ang navigation ni Tesla. Nagkataon lang na may napicturean tas may aeroplano. Ay, ang galing eh. Taas Ayaw. Balik. Ayan na, lapit na. Heto na, narating na yata namin ang kambingan. Yan. Sa green yata. Pero hanggang sa punto na to ay hindi pa rin kami sigurado ni wala nga kumakain ngayon. Ano to? Ito yun, Corbin, di ba? Oh. Okay, parang maling kambingan yung nahintuan namin. Bulaklakan yung kambingan eh. So hinahanap lang. Parang hindi ito yung childhood nilang kinakainan. Oo, parang mas mataas pa yung Check nyo muna kung buhay pa ba yun. Kaya nagdesisyon kami na dumiretso na lang. Either may makita kami na magbabalik ng alaala nila o may mahahanap kaming iba. Gutom na ba kayo? Ako, kaya ko pa yun. At wala, di namin mahanap ang kambingan ng mga kaibigan. Kaya kumain kami dito sa isang random na kainan, amoy masarap na sabaw at may mga customers. Sitio Lahod, Barangay Bongkan, Karanglan. Ito. Ito. Salmon. Salmon. Boom! Yan ang tubig dito na hinahayaan lang. Kasi anli yan galing bundok. Dire-diretso lang yan. Wala nang ang dulo. Wala nang terminal yung tubo. Mag-video tayo ng mga interesting na tanawin. Ayan. Tawag yan, love of the mother. Gulat ako sa presyo. Order kami ng order. Total namin 1.3 na pala. Pero masarap. Masarap naman talaga. Oh, look at that. Pakitaan kita ng magic. Yeah. Please lang, pakitaan mo ng yun. Galing. Please lang, pakitaan mo ako ng magic. Yan. Good. Yan, papasok na kami ng Nueva Vizcaya nang meron kaming 38%. Underrated Tesla feature itong estimate battery remaining niya sa destination mo. Itinataya na meron tayong 1% pagdating ng Jones Isabela. Pero ganoon din sa Naga eh. Pagdating natin sa Naga, meron pa tayong 12. Madalas, better than the estimate ang nangyayari o yung bang darating ka sa destinasyon na mas mataas pa sa estimate ang nalalabing charge mo. Now going to Bayombong, Nueva Vizcaya. Sumbong mo kay Bonggang Bayong Bongbong.
Takayama. Sa kaliwa, oh. Ang ganda. Parang ano, Kyoto. Pashera. Takayama. Ano na, parang talagang pabundok na po to, guys. So, ini-estimate na darating daw kami sa Bayumbong ng merong 18% lamang. Plano namin mag-charge doon sa Solarius. Tingnan natin kung tunay. Na 18 ba talaga? Dadaling ko kayo sa isip ko. Kasi pag naghahanda para sa isang long trip, lagi kong iniisip na malaking factor yung dami ng pasahero. Pero kapag nasa biyahe na kami, sa totoo lang, hindi ko nararamdaman ang pagkakaiba kung mag-isa lang ako o dalawa kami o apat o lima. Baka dahil na din beginner lang ako sa pagkakaroon ng sasakyan. Pero hindi namin nararamdaman sa Tesla ang pagkakaiba whether mag-isa o puno ang kotse. Kung nanonood ka lang, di mo siguro naiisip na okay, mas mabigat tayo. Pero ito, apat kami paakyat. Okay naman. Hindi naman siya nahirapan. Pagkatapos kumain, gusto na ni Charlene na siya ang mag-drive. Ito daw kasi ang madalas na ruta noon ng papa niyang taga Isabela. Si Charlene, first time niya mag-drive dito. Ayon sa kanya, gusto niyang pakitaan ang papa niya na kaya din niya. Nagiling kasi ng Cool Pals. Parang wala pa tayo na-encounter na masamang kalsada na, Beb. Ay, men, tulog ka, men. Digsag kasi. Pero yung... Meron ka rin hindi ganun kalala. Oh, yun nga eh. Banganan. Manila to Isabela sa ruta ng Kabanatuan. Pwede nating isama sa listahan ng mga magagandang mga daan. Nagpapatuloy ang palupitan ng mga statwa. Ang ganda ng pagkagawa pala yung... Ginawa ko yan. Ganda ng pagkagawa. Wala pa talaga kami na-encounter na napakasamang kalsada. Tinanggal na rin namin yung tela sa bubong. Nabili namin yan sa Lazada. Bumababa na din kasi ang tirik ng araw. 5:20 PM na ito. Sa mga oras na to ay nakikinig kami ng Cool Pals. Kaya naman ang dumi ng kanta. Sundutin ang inyong pet, tapos ilagay nyo sa inyong Wow! Wow! Madumi ang kanta pero maganda ang ang sunset. Ayun na. Bayumbong na kami. dahil asawa ang napagtikla sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bayumbang. Bayumbong. Avengers, assemble. Ano? So, ang sinasabi kasi, darating daw kami ng Jones ng negative 1%. So, kahit madagdagan lang kami ng siguro 10. Your destination is on the left. 24/7 in. Meron ditong Solarius. Nakita na namin sa app na bakante raw. Sige nga. Charge tayo ng konti. 22 kilowatt hours lang ang charger na to, hindi tulad ng mga fast chargers na 60 pataas. Pero hindi naman namin kailangan punuin. At kailangan din namin magpahinga. Meron nga ang charger dito. Instructions muna tayo. Ito, Solarius. Scan the QR code to get started and view pricing. Sige, setup lang ako. I-scan mo lang naman to. Yan, okay na. Charging na. Nakalimutan ko na naman. Dapat nakasaksak muna bago mo kalansingin yung mga features ng app. Ikaw na naman. Pero yun nga, hindi na naman namin kailangan punuin to. Doon kami mag-charge sa bahay ng aming uncle sa Jones, Isabela. Kape muna tayo, guys. Nakatambay lang po kami sa loob habang nag-charge. 6:45 alis na kami. Ito yung tinutukoy kong estimates ni Tesla. Dahil naka-charge na kami ng 45 minutes kasabay ng pagkakape, imbis na negative 1, 17% daw. Ang aming charge mamaya pagdating. And ang sinisingil sa amin ay 288 pesos. Lang? Oh, And as you can see, ang daming stopovers ng biyahe na to. Ayan o, huminto na naman kami sa tanyag na GB Bukupay sa Bagabag, Nueva Vizcaya. GB.
Bombay. Harap. Sarap ng bagong oven. Oo. Isabela na po mga kaibigan. Isabela na. 40 minutes to Jones. Di na masyado nag-video dahil madilim na mga kaibigan. Pag may nakita kaming white lady, Update namin kayo. bubuksan ko na lang yung aming dash cam. And Or Serena. we'll give you an update. O kaya si Rena na tanyag dito sa Isabela na madalas daw nilang makita. Isang balitang para sa akin lang naman, ano? Malansa. Yan po, mula sa Isabela. Dumating na kami sa Isabela. Hindi namin nakita ang kambingan sa San Jose, pero sa bahay ni Uncle Larry, merong goat. Me. Tatlong araw kami sa Jones at nakikitrickle charge kami sa bahay ni Uncle Larry. Ibig sabihin ng trickle charge ay kumbaga patak-patak lang na charging. Katulad nung ginawa ko sa La Union episode at doon sa mga Mindanao episodes. But back to Isabela, panalo ang dinuguan. Pero ang di ko talaga malimutan ay itong adobong sili ni Tita Melda. Hindi uso sa amin yan sa Mindanao. Maraming salamat Tita Melda para sa adobong sili. At kapag nandito sa Isabela, 4 na ulit na yata naming binisita itong Meraki Garden sa Reina Mercedes. Dito sa garden na sobrahan ata sa kape si Charlene. Gulat na gulat sa static ng microphone jack. Parang magkayakap. Parang dalawang tao magkayakap, babe. Shelly, parang magkayakap nakahiga. Halika dito. At dahil nakaka-charge naman kami sa bahay ni Uncle Larry, nakakapasyal na din sa paligid ng Isabela. O ito, statistics para sa mga taga-Isabela. Ang one way from Jones to Reina Mercedes ay 10% ng battery ang konsumo. Bali 20% ang balikan. At syempre, speaking of Tesla and Uncle Larry, chine-check it out din ni Uncle ang sasakyan. Kaya lang, di pa yata namin naituro kung paano buksan mula sa loob ang pinto. Mabuti at alam niya kung saan mahahanap yung manual. Shelly, turo mo yung pagbukas. Oo, kasama talaga to. Shelly, turo mo yung pagbukas. Yung primary na paraan para lumabas ay itong electric. Yan. Dito or ito na manual. Yan, kita mo yan. Aangat mo lang to. Pero secondary lang dapat yan. Yung electric talaga dapat ang ginagamit. Ayos! Hindi ko pa nabuksan. Pa-picture din daw ang batang may astig na pangalan. Picture muna si Lancelot. Oh, Lancelot! Hello! Okay. Pinasyal na din namin ang farm ni Uncle Larry. Pag may farm talaga, walang katapusan ng construction, no? Kita. Walang katapusan. Rusty, huwag ka to. Nanggigil siya eh. No. No. Buti ka ko natanggalin yung tali niya. Pangarap daw niya mag-drive dito. Alam mo ba history bakit Jones pangalan? Kasi si Mac Jones ay pumunta dito, in-invade yung Isabela. Totoo ba yan? Joke lang. Wala nga ako kilala Mac Jones. God bless Barangay Dos. Home of Big Night Festival. Hindi nga. Jones Rural School. At tinur nila ako sa Jones, lalo na yung mga parte na malapit sa puso sa pamilya ng aking asawa na si Charlene Gumpal Ascona. Alejandro Gumpal. Ano ba 'yon? Brother of the father of my father. The brother of the... The brother
the brother of my father. Okay. The brother. Ay, hindi. The brother of the father of my father. In short, uncle. Hindi. Grandfather nyo. Okay. Ha? Second grandfather mo. May lolo kami. Kapatid niya? Kapatid niya. Okay. Kapatid ng lolo po ninyo? Okay. Parang alam niyo yung meme na yung mama mo. Natita ko na ngayon. Kulitan lang with Tito Dick. Nais ko magpasalamat sa pamilya niya, kina Tito Larry at Tita Melda at sa buong Gumpal family and the neighbors. Uwi na po muna kami. Aalis kami ng Isabela ng may 75%. Diba kinailangan namin ng buong 100 nung papunta? Siguro dahil sa elevation, mas konti na ang kailangan namin pauwi. So papunta tayo dito, kinailangan natin yung buong 100% niya. Pero pabalik ng Maynila, around 75% lang ang kailangan Now turn natin. right onto Alejandro. Ayan na. Sabi niya, darating tayo sa bahay with 4% sa Quezon City. Stay below 80 kilometers per hour to reach destination above 4%. Okay? Kumustahin natin ang ating mga pet sengers. Isang term na galing kay Uncle Willie. Tingnan mo tong si Yoru. Charap na charap doon sa backseat aircon ng Tesla. Tinutok niya ang kanyang buong pagmumuka. Nueva V. Nueva V. Ito ang hometown ni Voltes V. Bago kami magpaalam sa mga tito at tita ni Charlene, pinayuhan nila kami na kung gusto namin ng view pauwi, doon daw kami dumaan sa Maliko, pauwi ng Quezon City. Aaminin ko, first time kong marinig ang tungkol sa Maliko. Curious kami, edi game. Napadaan muna kami ulit sa GB, bilihan ng buko pie at tupig. GB, yummy, yummy. Can I see it? Naalala nyo nung papunta kami, di ba nag-charge kami sa Bayumbong, hindi para magpa-full, kundi para lang mag-top up. Inulit namin ngayon, total, kailangan din namin magpahinga. So kitams, hindi ka talaga naghihintay, isinasabay mo lang sa ibang mga aktibidades ang pagcha-charge. Oh, grabe init ngayon. Nag-top up lang muna kami ulit sa 24/7 in. Kaya lang, ang feedback na namin dito, nakaharang yung mga motor sa yan, charging, kaya yung kable lumusot sa ilalim nila papunta dito sa amin. Pahinga lang din. 2 hours namin nag-drive. Pechay, buko pie, malunggay, everything ends with I. Alam ko, sinabi ko kanina na kaya na ang amount ng battery para makauwi. Hindi pa kami uuwi Paalis na. Thank you, Bismak Bayumbong. Si Charlene, enjoy na enjoy sa view. Ang cute pa naman ng pagkakasabi niya ng ulitin natin to ha, pakinggan nyo. Hello, you're sa right side, baby. Oh my gosh, what is this? Oh my gosh, ulitin natin to ha. Hindi, U-turn ka. Balik tayo dito. Sus. Papasok na po kami ng Maliko. Again, di tulad ng Baguio, mas agaran ang elevation dito. Viewpoint in. Literal na Maliko. Wow, 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 wow. Boom! Wow. Wow. Wow, wow, wow. Simula na po
ko yung paliko-liko ng Maliko. Isang mataas dito guys. Ayan. Tarik Nation. Nararamdaman na namin ang elevation at ang view. Sobrang excited ng mga pasahero namin. One half excited. Kitang-kita ni Russell ang lahat ng mga pangyayari. King pa din si Russell. Drive safely, not offensively. Again, marahil ay beginner lang ako sa pagkakaroon ng kotse. Pero sa Tesla, hindi ko nararamdaman ang pagkakaiba kung dalawa lang kami o 5 ang sakay. Either dahil beginner ako o maganda ang power ng sasakyan. What is that? What is that? What is that? Sabi ni Shirley. That is a bow from Cemento. Whatever is that, biohazard tayo. Kapag dadaan sa mga ganito, pwede mong pindutin ang biohazard mode ni Tesla. Maganda na ang normal air conditioning ni Tesla. Pero kapag pinindot mo ang biohazard mode, bubuga ng napakalakas ang fan at nagiging positibo ang pressure ng cabin para kahit pa may pasahero kang slightly nakabukas ang bintana, kahit pa may ganong uwang, hindi papasok ang mga ganitong uri ng air pollution. Yan ang objektibo ng biohazard mode. Saang mundo na tayo guys? May nagbabike dito. Anak ka ng tinapa. Anak ng tinapa, child of a smoked fish. May nagbabike dito, ang titigas ng mga tuhod nila. Papatayin na namin ang music nang marinig ninyo ang kalsada, ang gulong at ang hangin. Welcome to Kalahan Academy. Another biker, saludo kami sa tigas ng tuhod ng mga to. Kung si Charlene pa ang pasahero, baka kinabahan na dito yan. Malalaman natin mamaya. Ngayon, asarin ko muna. Kunwari, ako ang nasusuka. Matarik na ang area na to. Malapit na mag 1 year ang sasakyan pero naninibago pa rin kami sa katahimikan ng kanyang andar. Kahit ganito na katarik ang daan. Baba ko bintana. Lamig din sa labas eh. Ito na, viewpoint. Oh my God. Ito yung kainan? Sige dito. Sige. Haba ng At habang ini-explore namin ang establishmento, biglang may nagsalita ng kumakaway na naman si Charlene. Aba, meron po dito, viewer po siya noong aming cooking show. Hi PJ, nice to meet you. Bigla na lang kumakaway daw eh. Kaya lang, bawal ang pets sa mga kainan. Kailangan namin humanap ng pwede. Dito sa gabi. Lipat lang kami kasi walang bawal ang doggies sa loob ng ano. So, yung viewpoint na yun yung parang dispute point ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. Yan ang sitwasyon na nasagap namin mula kay PJ. Yung lalaking kasama namin nagpicture kanina. Pero online, tinatawag ng Summer Capital of Pangasinan itong Maliko. Please tell me more about this kung pamilyar ka. At nakita namin itong diner's deck na pwede sina Rusty at Yoru. Ayun, silog na. Pupunsa. Pwede raw aso, Rusty. Alam mo ba kung ano ka? Isa kang. Isa kang Tesla dog.
Siguro dahil hindi ito ang unang resto na makikita mo, pero ako'y nagtataka kung bakit wala pang customer. Solid naman ang view, solid ang pagkain at ang kape, at syempre solid ang deck dito sa Diner's Deck. Go, go, go. Kaya niyo yan po. Kaya niyo yan po. Kanina pa sila umaakyat. Ayaw. Medyo mind-bending ang lakas ng katawan ng mga nagbabike dito. Yay, akyat pa sila. Wasti the dog. Again, ang Maliko ay mas mababa sa Atok pero mas mataas sa Baguio. Okay, batsi na. Solid dito. Tataka kami bakit wala masyadong customer kanina. Pero ngayon nagkakaroon na. Since pumili kami ng mas mahirap na daan, baka kailangan pa namin mag-charge habang nagdi-dinner mamaya sa Clark. Patungo tayong Clark. Yes, syempre, imbis na diretso ang expressway, pinili namin ang paliko-liko at high elevation na daan, baka kailangan namin mag-charge mamaya habang naghahaponan kami. At baka napansin nyo na rin, ang pagcha-charge ay sinushoot lang namin either sa pahinga, kape o kain. Bale, hindi ka talaga naghihintay na matapos ang charge. Ganito rin kami noon sa aming Manila to Mindanao trip. Ako na ang magdadrive pababa. Naku, dahil isang batikan na driver si Charlene, nahihirapan po siya sa pagiging isang pasahero, lalo na sa mga zigzag na tulad nito. Ganito din siya noon sa North Cebu. Aba, kung may student driver's license, dapat meron ding student passenger license. Oo nga pala, 38% tayo ngayon mga kaibigan. Tayo. So inaasahan namin na tataas yan. Regenerative braking. Tuwing bababa ng bundok, nagcha-charge ang Tesla dahil sa regenerative braking. Nagpustahan pa kami kung ilang percent ang babalik sa amin. Plus 3 hindi sure ako mali ka. Sige, ano, plus. Ako plus 7 ako. Ako 10. Ayaw. Nakatakot 38 pababa. tayo. Mas madali yung paakyat. Ito yung sumuka ate mo sa Cebu, pababa kami. Pababa ba yun? Oh. Mas natuto ako mag-drive kaysa mas natuto siya maging pasahero. Baby, 2 months. Pucha, nahihilo. Ang Sharpie O ito, jogger naman. Let's go! Go! Kulat siya. Ayaw na. Wow! Wow! Ganto yung Cebu. Hindi mo kaya. Slow down. Ini-slow down na ako ni Charlene. Ayan, tingnan nyo po ang aking speed. 30 kph. Hirap na po ang aking pasahero. Oy, please kalma. Please kalma. Please kalma. Baby. Please kalma na ako ni Charlene. Mag-rewind tayo ng konti Tingnan po ninyo ang aking speed. Anong speed ko ngayon lang? Sa open lane na diretso? 65 kph. Hirap naman si Charlene, no? 30 kph lang ako kanina. Maximum 65 sa isang diretsong portion na walang sasakyan. Pero yung pasahero ko parang nasa roller coaster kung kabahan. What can I do? What can I do? Natapos din ang sandamakmak na zigzag. Nagsimula kami pababa na 38%. Ngayon, 44% na kami. Thank you so much, Maliko. Tama ka. Ikaw ay isang Maliko.
tenga ko parang nag-aeroplano. Nagpustahan kami kanina, di ba? From 38%, hinulaan namin kung ilang battery percent ang babalik. Sabi ni Corbin, 3. Sabi ko, 7. Sabi ni Sherlyn, 10. Pero ang tamang sagot ay 6%. Walang nakatama. Akin ang pinakamalapit pero wrong answer pa rin. Unfortunately, nakalimutan namin mag-declare ng premyo. I-enjoy na muna natin itong diretsong low-lying na kalsada. Ang ganda ng Maliko. Salamat sa mga pinsan ni Sherlyn, sina Mimi at Margot, sa pagpayo na dito kami dumaan. Worth it! Dito sa TP-Lex ay magkakaroon na ako ng confidence na mag-autopilot. O yun bang yung kotse na mismo magdadrive sa iisang lane lamang. Yung libreng autopilot lang ang tinutukoy ko. Meron kasing paid version nito na kayang mag-change lanes pag sa tingin niya kailangan. Tapos meron pang mas mataas doon na full self-driving na wala pa sa Pilipinas. Bago kasi ang TP-Lex, sa Skyway lang ako may confidence na gumamit nitong autopilot. Parating na ng Clark. Once a month din kami nandito, so medyo routine na ito. Alam na namin saan kakain o magcha-charge habang naghahaponan. 'Di ba? Hindi ka naman talaga naghihintay. Arrival in Clark. At dinner time, nag-top up na rin kami dito sa Quest. Solarius din. At kung pamilyar kayo sa idol ko na si Anthony Bourdain at yung time na tumikim siya ng sisig sa Pampanga, ang may gawa ng sisig na yon ay si Aling Lusing, the Sisig Queen. Dito ang hapunan sa kanyang Clark Resto. Nag-refill ang aming katawan habang nagcha-charge ang Tesla. Memorize na namin, basta meron kang 20% dito sa Clark, sobra-sobrang battery na yon para makauwi ng Quezon City. Again, ang kwento na to ay nangyari mga ilang buwan matapos ang aming Quezon City to Mindanao trip. Kailangan kong ipaalala sa sarili ko na hindi normal na drive ang Quezon City to Isabela. Dinagdagan pa ng Maliko pauwi. Sa tingin ko, dapat kami maging proud ni Charlene sa bagong milestone na ito sa aming driving era. Matagal na niya itong gustong gawin. Ang gawin ang ruta ng papa niya tuwing uuwi ng Isabela. And yes, uulitin namin ito. Hindi na U-turn ang tinutukoy ko. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa ating Tesla serye. Tuwing hahanapin po ninyo ang mga videos na to, wala ka nang ibang kailangang i-type kundi ang mga letra na yan. TESLA space SERYE. Maraming salamat po.